Live mula sa News Center Tagbina. Ito ang Tagbina News Patrol. Magandang hapon Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino, nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pope Francis, nananatiling kritikal ang kondisyon ayon sa Vatican. Ang mga Pilipinong Katoliko patuloy ang pagdarasal para sa Santo Papa. Pagbubukas sa isang food hub sa Tibuli, South Cotabato, nauwi sa harambulan ng mga kabataan. Chop-chop na bangkay ng lalaki, natagpuang binalutan ng kutsyon at isinilid pa sa ice cooler. NIMSUADS lumahok sa AWSM seminar ukol sa RA 9003. Looms sa Dubai, inabangan na ang debut performance sa mga bagong kanta ng Nations Girl Group. Weather update. Alamin. Naging maayos na ang ikasyam na gabi ni Pope Francis sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang sakit na pneumonia. Dasal naman ng mga Katoliko ang agarang pagaling ng Santo Papa. Live mula sa National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo, Manila, nagpapatrol April Pancho. April, anong reaksyon ng mga nagsisimba sa kondisyon ng Santo Papa? Mark, malungkot ang ating mga nakausap na mga nananampalataya at panalangan nila ang garang pagaling ng Santo Papa. Ayon sa press office ng Vatican, payapa ang kasyam na gabi ni Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Roma, kung saan siya ginagamot dahil sakit na pneumonia. Dinala sa ospital ang Santo Papa noong Pebrero 14 dahil sa bronchitis, pero kalaunay na diagnose ito sa pneumonia. Sa labas ng Gemelli Hospital, nagdasal ang mga grupo ng pare at madre para ipagdasal ang agarang pagaling ng Santo Papa. Sa Argentina naman, kung saan nagmula si Pope Francis, nakaproject ang mga picture at patuloy na hinihingi ang dasal para sa kanilang kababayan. Patuloy namang hinihikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga Katoliko na isama sa panalangin ang pagaling ni Pope Francis. Mula dito sa Quiapo, Manila, nag-uulat April Pancho. Nauwi sa rambol ng mga kabataan ang masiyasan ng pagbubukas ng isang food hub noong Sabado ng gabi sa Barangay Poblacion sa Tibuli, South Cotabato. Sa halip na makisaya, nagkainitan at nagsuntukan ang dalawang grupo ng mga kabataan na pawang nakainom. Agad na inawat ng Civil Security Unit ng lokal na pamahalaan ang mga sangkot sa gulo. Rumisponde rin ang Tibuli PNP para pahupain ang nagkainitang grupo. Wala naman umanong malalang nasugatan, pero ipapatawag sila sa barangay para magkaayos at pagbayarin ng mga danyos sa mga nasirang kagamitan. Naaagnas na at putol-putol na ang katawan ng isang 37 anyos na service crew nang matagpuan sa bahay ng isang tattoo artist sa Caloocan City nitong Biyernes. Nakabalot sa kutson ang ilang bahagi ng katawan ng biktima habang ang isang binti ay sinilid naman sa ice cooler. Ayon pa sa Caloocan City Police, may laslas din sa leeg at mga saksak sa katawan ang biktima. Wala pang na-recover ang mga otoridad ng mga posibleng kasangkapan sa paggawa ng krimen at ayon sa investigasyon, bago nawala ay nagsabi ang biktima sa kanyang kapatid na may tatagpuin lang siya. Iniimbestigahan ng pulisya kung ano ang relasyon ng biktima sa tattoo artist na may-ari ng bahay at kung ano ang motibo sa krimen. Excited na ang Nations Girl Group BINI na pasayahin ang Bloom sa Dubai ng Viniverse World Tour. Nakatakdang pumunta sa Dubai ang Nations Girl Group BINI para sa unang international stop ng kanilang Viniverse World Tour.
Umaasa ang International Blooms o fans na pamanood nila ng live sa May 18 ang bagong track sa upcoming Viniverse EPB na i-release naman sa February 27 kasama na ang collab with Iyaj na Secret. Ayon naman kay Iyaj ng isang karangalan ang makakatrabaho ang Nations Girl Group. Tiniyak ng Bini na kahit English song ang EP, dadalhin nila ang kanilang OG Tagalog song sa World Tour. Isang symposium tungkol sa proper waste disposal kasalukuyang ginaganap sa Northeastern Mindanao State University, Tagbina Campus. Para sa karagdagang impormasyon, nagpapatrol live mula sa Nensu Gym, Girly Bagaipo. Girly? Magandang hapon Mark, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ako ngayon live mula sa Nemsu Gym kung saan kasalukuyang ginaganap ang isang symposium tungkol sa pamahala ng basura. Ang kaganapang ito ay naglalayong pag-usapan ang kahalagahan ng waste management at mga sustainable na gawain kasama ang mga lokal na leader at mga eksperto. Narito ang kaganapan sa loob ng symposium. Ang seminar na ito ay pinangungunahan ng Office of Student Welfare and Development or OSWD at dinaluhan ng mga estudyante mula sa College of Business Management, Computer Studies at Hospitality Management. Sa pamamagitan ng talakayan ni Speaker Romel P. Sabatin, ESWM Designate, mas lumawak ang kaalaman ng mga estudyante tungkol sa Republic Act No. 9003 na naglalayong pagtibayin ang tamang pangangasiwa ng basura at pangangalaga sa ating kalikasan. Patuloy nating susubaybayan ang kaganapan dito at maghahatid ng iba pang mahalagang impormasyon. Kasama ko ngayon si Mr. Layahin kung saan siya ay magbabahagi ng kanyang natutunan mula sa symposium. Mr. Layahin, ano natutunan mo sa symposium na ito? Natutunan ko po ang proper segregation ng mga basura, ang paghihiwalay ng mga nabubulok at sa mga hindi nabubulok. Natutunan ko po kung anong harm na dala pag pinaghalo mo ang nabubulok at hindi nabubulok, at ang kahalagahan ng pag-recycle ng mga basura ay nakakatulong para sa ating economy. Maraming salamat Mr. Layahin. Napakadali ng gawin ito pero malaking bahagi ito para sa ating kalikasan. Maraming salamat Mr. Layahin. Mula rito sa NEMSU, ako si Girly Bagaipo, nag-uulat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabagong weather update sa rehiyon ng Mindanao. Sa kasalukuyan, ang Surigao del Sur ay nakakaranas ng malalakas na pag-ulan dulot ng low pressure area o habagat. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang pagtuloy ng pag-ulan sa mga susunod na oras na maaaring magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulbuduking lugar. Sa mga kababayan natin sa Surigao del Sur, mag-ingat po tayo at maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig sa mga ilog at sa mga mababang lugar. Iwasan din po muna ang paglabas kung hindi naman kailangan at siguraduhin ligtas ang iyong mga tahanan. At yan ang balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Sa ngalan ng Tagbina News in the Service of Filipino, ako si Martin Shin Limpasan. Nandito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.